Ayan guys, nandito na naman po ako si Saituan. Welcome back sa aking channel. Magandang umaga sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at magandang gabi dito sa Sweden. So guys, kumusta na kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan katulad ko. Alam nyo, wala naman akong ibang libangan dito kundi yung manood ng inyong mga videos. Wala akong ginawa kundi manood ng mga videos nyo. Kahit wala akong mga comment sa mga videos nyo, may mga thumbs up yan, nagla-like ako. Hindi lang ako nagko-comment pero nanonood ako sa inyo guys. At ayun nga, sa kakapanood ko ay naligaw ako kay Kalinga Prab, yung kanyang live. Pinanood ko yung kanyang live at ako'y nagulat. Nagulat ako guys, bakit mayroon mga ganito pang problema? Akala ko tapos na tong mga ganito eh. Hindi pa pala talaga matapos-tapos itong mga ganitong sitwasyon. At based doon sa napanood ko ay ang aking magiging topic ngayon ay tungkol kay Kalinga Prab at kay Kapeso at kay Kuya Bal. Kasi yung napanood ko ay yung live ni Kalinga Prab. Ngayon, ang nabanggit doon ni Kalinga Prab ay tungkol kay Kapiso at kay Kuya Bal. Ngayon, nagulat ako dahil sa ito palang si Kalinga Prab ay parang pangbabastos na daw yung ginagawa sa kanyang tatay, sabi ni Kalinga Prab. Alam nyo, ilang beses ko itong sinabi na sa aking videos na itong si Kuya Bal ay nung napanood ko siya, nung una ko siyang mapanood dito sa YouTube, ang kanyang subscriber ay 10,000 plus pa lang. At kay Kalinga Prab ay nasa 2,000. At itong si Kapiso, nagsisimula pa lang yan si Kapeso. Mga nasa mahigit 1,000 pa lang ang subscriber niya nung mapanood ko siya kay Kuya Bal na parang sumusuporta siya kay Kuya Bal. At dito siya nakilala kay Kuya Bal. Ngayon guys, ang magbe-base ako sa sinabi ni Kalinga Prab tungkol dito kay Kapiso. Dahil nga raw parang sobra naman daw yung ginawa ni Kapiso, nababastos na yung kanyang tatay. Siyempre kahit sinong anak ay magagalit, siyempre. Dahil ganun ang nakikita niya na nangyayari sa kanyang tatay. Alam mo, ako, ang masasabi ko lang dito, dahil sa nasubaybayan ko si Kapeso, nung siya ay nagsisimula pa lang, kumapit-kapit siya kay Kuya Bal. Kaya nagkaroon siya ng maraming subscriber. Pwede kong sabihin na nabago yung kanyang buhay nang dahil sa pagkapit niya sa Kalingap. Para sa akin ay tatanawin ko yon ng utang na loob. Kung ako yon, kung ako si Kapeso, tatanawin ko yon ng utang na loob kay Kuya Bal or sa Kalingap. Alam nyo kung bakit? Dahil sa Kalingap, nabago yung aking buhay. Kasi yan dati, si Kapeso, nakatira lang yan sa isang kwartong maliit. Doon sila nagtitiis, doon sila nagsisiksikan. Ngayon, nung nakilala siya dito sa Kalinga Prab, dahil nga sumusuporta siya kay Kuya Bal, nakikipag-away pa nga yan kapag yung meron bang tawag dyan, nakalimutan ko lang yung terms na salitang parang pinagtatanggol niya si Kuya Bal kapag meron umaano kay Kuya Bal, siya yung parang tagatanggol. Kaya ngayon, nagtataka ako kung bakit ganito yung mga nangyayari sa Kalingap. Ganito, Diyos ko, hindi ko sukat akalain na sa pagpunta ko sa live ni Kalinga Prab ay ito yung aking mapapakinggan, na itong si Kapeso ay parang binabastos na nga raw si Kuya Bal. Siyempre, nagalit naman itong si Kalinga Prab dahil nga siyempre magulang, tatay. Pero alam nyo guys, kung ako halimbawa, kung ako si Kapeso halimbawa, tatanawin ko ng utang na loob sa Kalingap o kaya lalo na kay Kuya Bal yung pagtanggap sa akin bilang parte ng kanilang grupo. Kasi nang dahil doon, nabago yung buhay niya. Kaya nga kung ako sa sitwasyon ni Kapeso,
hindi na ako magsasalita ng hindi maganda kay Kuya Bal. Kasi dapat guys, para ako kasi nalilito na tuloy ako. Kasi itong sitwasyon na ito, kung ako ang nasa sitwasyon ni Kapiso, hindi na ako magsasalita ng masasakit na salita kay Kuya Bal. Bagkus, tatanaw ako ng utang na loob sa kanya, dahil sa kanya nakilala ako, dahil sa kanya nabago yung aking buhay. So, hindi na kailangan pang magsalita ng kung anong masakit man. Kung meron siyang sama ng loob kay Kuya Bal, mas maganda pa sigurong isipir na lang yung kanyang bibig. 'Di ba? Kasi minsan may mga tao kasi guys na kahit anong tulong ang ibigay mo, kahit pakainin mo na sa palad mo, may mga tao kasing hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Oo. Na-experience ko yan eh. Yung kahit pakainin mo na sa palad mo, sisiraan at sisiraan ka pa rin. Tataraydo rin at tataraydo rin ka pa rin. Naranasan ko rin yan eh. Kaya kung ako si Kapeso, hindi ko sisirain yung taong tumulong sa akin, yung taong nagbago sa sitwasyon ng buhay ko. Hindi ko siya bibigyan ng pangbabastos, kumbaga, dahil yun ang narinig ko kay Kalinga Prab, para daw nababastos binastos daw na yung kanyang tatay ni Kapeso. Yun ang pagkakaintindi ko, kung hindi ako nagkakamali. So, kaya nga, inilalagay ko yung sarili ko na kung halimbawa ako si Kapeso, hindi ko yun gagawin kay Kuya Bal. Ang iisipin ko, yung bagay na maganda na naibigay sa akin dahil sa kanila, nabago yung aking buhay. Yun ang itatanim ko sa isip ko. Kung sakali man na meron akong galit o sumama yung loob ko sa kanila, ay magtatanong na lang ako. Hindi ko napapaadaanin dito sa social media. Pero kasi siyempre itong si Kapeso, siyempre papadaanin niya dito sa social media kasi gusto niyang magkaroon siya ng views. Gusto niyang kumita. So, ganun ang nangyayari. Pero kung ako, hindi ko napapadaanin dito dahil unang-una malaking naitulong sa kanya nung Kalinga Prab. Kaya sana kinausap niya na lang. Yun nga ang sabi ni Kalinga Prab, na dapat kung isang beses lang, hindi na yung paulit-ulit, sunod-sunod raw yung pagla-live ni Kapeso against sa kanyang tatay kay Kalinga Bal Matubang nga. So, alam ko si Kuya Bal ay para sa akin hindi naman siya naging masama. Marami siyang natulungan. Nabago lang yung kanyang nung medyo nakikilala siya, yun lang ang medyo nakasira kay Kuya Bal. Parang nabago kasi yung kanyang pakikitungo. Pakikitungo ba ang tawag doon? Yung para bang marami sa kanyang nayabangan, maraming yung pananalita niya minsan wala rin sa ayos, ganon. Kaya kumbaga napaka-complicated. Pero kung ako si Kapeso, hindi ko na iintindihin yung mga kung ano man sinasabi ni Kuya Bal. Bagkos tatanungin ko siya, Kuya Bal, ganito. Para bang hindi ko napapadaanin sa social media. O kaya kung padaanin mo man sa social media, one time lang, wag mo nang ulit-ulitin. Pero sa tingin ko, views ang habol dito ni Kape. So ayun. So sana naman ay maayos na. Ayun. Wala talagang perpekto sa mundo eh. Minsan nakakalito ang buhay. Sa bagay, magkakapatid nga, nagkakagalit-galit minsan. Yun pa kayang hindi mo kapatid. Pero sana naman ay tumanaw siya ng utang na loob. Kumbaga dahil sa nabago yung kanyang buhay
dahil sa Kalingap. Naalala ko pa nga yung asawa ni nitong si Kapeso, naalala ko pa na umiiyak-iyak pa yung kanyang asawa doon kay Bina Morales ba? Bina Morales ba 'yon? Yung yun nga yung parang bumabalik yung karamdaman niya ngayon. Umiiyak-iyak pa yon yung asawa ni ni Kapeso doon. So tapos ngayon naging masama na yung taong tumulong sa'yo. Sana, wag naman. Dapat kasi tayo guys, para sa akin lang, wag tayong tumingin sa puro negative. Kailangan tumingin din tayo sa positive. Kasi wala naman perpekto sa mundo. Oo, lalo na natulungan ka, wag kang tumingin doon sa pangit, tumingin ka sa maganda. Ngayon, kung medyo hindi mo kaya, ayun, tawagan mo siya, tanungin mo siya, tapos wag mo nang paulit-ulit yung taong nakapagbigay sa'yo ng, umbaga, nakatulong sa'yo, isang beses lang. Kaso ang ginawa raw ni Kapeso ay halos araw-araw yatang nagla-live at si Kuya Bal yung palaging topic at nagkaroon ng maraming basher itong si Kuya Bal. Bumabagsak na nga yung views ni Kuya Bal. Tapos ganun pa yung nangyari, pero ito nasasabi ko lang guys dahil sa nasubaybayan ko kasi. Nasubaybayan ko kasi. Tsaka nilalagay ko yung sarili ko kung ako yun, kung ako si Kapeso, hindi ko gagawin yun. Bagkus magtatanaw ako ng utang na loob doon sa taong nakatulong sa akin, nakilala ako dahil sa inyo. Yun na lang ang tingnan niya. Wag niya nang tingnan yung hindi maganda. Pero kung meron kang sama ng loob doon sa tao, sabihin mo. Tawagan mo, kung hindi mo man mapuntahan ng personal, tawagan mo siya, kausapin mo siya. Ayun, para, kumbaga kasi, mahirap kasi kapag yung mga puro batuhan dito sa social media. Akala ko sa TikTok lang meron ganito, meron din pala dito sa sa YouTube. Ayun, kaya nagulat talaga ako nung mapanood ko itong live ni Kalinga Prab. Kasi minsan, yung live niya, hindi ko naman napapanood yung kanyang live dahil nga sa, nagbe-base lang ako sa mga ina-upload ng mga iba. Ayun. Minsan kapag wala ka ng mapanood, minsan naliligaw ka. Kapag pumunta yan dyan sa page mo, dumaan, at wala ka ng mapanood, tapos yung thumbnail, parang maikiklik mo yon kung anong nalalaman ng video na yon, kaya mapapanood mo talaga. Ngayon, nung clinic ko yung video ni Kalinga Prab, parang naging interesado ako sa topic niya. Hindi ko sana to gagawa ng reaction video, pero nang dahil nga sa nasubaybayan ko sila, parang hindi rin ako sang-ayon sa ginawa ni Kapeso dito kay Kuya Bal Santos Matubang. Bagat man sa si Kuya Bal ay parang nagbago nung medyo nakikilala na siya, pero sana naman ay wag naman ganon. Isa pa, nakakatanda yung tao sa'yo. So, yun lang ang isa pa sa isipin natin. Nakakatanda yung tao. Intindihin natin. Total, natulungan ka naman niya, nakilala ka dito sa YouTube nang dahil sa kanya. So, sana magtira ka naman ng konting respeto sa taong nakakatanda sa'yo. So, kasi mas maganda guys yung magtira ka ng respeto sa kapwa. Wag naman ganun. Lalong-lalo na mayroon kayong magandang pinagdaanan, naging kampi-kampihan kayo nung mga nagsisimula pa lang kayong dito sa social media, dito sa YouTube. No, ayun, malaking pinagbago ng buhay mo nang dahil nga sa Kalingap. So, yun lang naman yung sa akin. Yun, nilalagay ko lang naman kung ako yun. Kung ako si Kapeso, hindi ko gagawin yun. Okay, kung magawa ko man yun dahil sa galit, siguro isang beses ko
siguro isang beses ko lang yun gagawin sa aking live. Tama na yung ma-express ko yung galit ko. Pero parang kapag paulit-ulit na lang, hindi na rin maganda. So, minsan, hindi talaga perpekto ang buhay, guys. Walang perpekto talaga sa mundo. Katulad nga minsan, si Kuya Bal, ganon din, di ba? Nagkakamali din. Minsan yung ginawa, yung pagtulong niya kay Brother Jose, inuulit-ulit niya rin. Kaya napaka-komplikado, guys. Napakahirap, minsan napakahirap talagang intindihin. Napakahirap talagang intindihin. Kaya ayun, ano siya, kumbaga, ang pangit ng terms na sasabihin ko, pero hindi ko maisip kung anong ibang terms. Yung parang tinitira ka ni Kapeso. Siyempre masakit. Ngayon, siyempre kapag tinira mo naman si Brother Jose, pag tinira naman ni Kuya Bal si Brother Jose, siyempre masakit din kay Brother Jose. Kaya napaka-komplikado, guys, ng sitwasyon. But anyway, sana hindi na lumaki pa yung mga problema nila. Sana magkaunawaan at ganun talaga siguro, guys, ang buhay. Pero mas maganda yung marunong kang tumanaw ng utang na loob. Kasi mayroon talagang mga taong kahit pakainin mo na sa palad mo, talagang tatraydo rin ka pa rin. Talagang minsan hindi nila nakikita yung magandang bagay na ibinigay yung ibinigay mo, yung itinulong mo, makikita lang nila yung pangit na ibigay mo. So kaya sana naman ay matapos na, o kaya sana magkaintindihan na lang. So yun lang, guys. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, maraming salamat po. At very appreciate ko po na i-subscribe nyo yung channel ko at pakipindot nyo po ang bell button para updated po kayo palagi sa aking mga videos. So thank you so much, guys, and see you on my next video. Bye-bye.